lagay ng panahon, patuloy na magkakaranas ng mga pag-ulan ang malaking bahagi ng Luzon. Dahil po yan sa southwest monsoon o habagat. Binabantayan din ang isa pang panibagong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Para sa weather update, makakausap natin si Pag-asa Weather Specialist, Benny Estareja. Magandang tanghali sa iyo, Benny. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Ano ang mararanasan natin munang lagay ng panahon? Ano ang umiiral na weather system ngayong araw at sa mga susunod na araw na magdudulot ng patuloy na pag-ulan? Today hanggang sa weekend, ito pa rin pong southwest monsoon or habagat ang sa magpapaulan in many areas pa rin po of the zone and possibly dito sa may Western Visayas at some point. Lalo na yung mga nasa kanlurang parte, no? Kabilang na dyan yung Metro Manila. Kaya yung mga nature ng pag-ulan natin simula ngayon hanggang sa darating po na linggo is pabugso-bugso pa rin po. Paminsan-minsan na meron tayong mga light to moderate rains na minsan lumalakas din po. Nakaka-apekto rin ba sa habagat itong bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility? Yes, dahil ito pong si bagyong may international name na Nangka ay unti-unting lumalakas. Sa ngayon, tropical storm ito at medyo malapit dun sa ating Philippine boundary. Aasahan po natin within the next 24 hours, unti-unti niyang palalakasin yung southwest monsoon. So maaaring ito yung nagko-contribute po no, sa unti-unting pagdalas ng mga pagulan natin at the moment. Subalit, may point din naman po bago mag-weekend, maaari pong sa Friday na hihina ulit ng bahagya and then patuloy tayong magmamonitor for possible development pa ng mga bagyo after nitong si Bagyong Nangka kung may mabubuo ba somewhere dito sa may silangan ng bansa. Pero itong bagyo na may international name na Nangka, nakikita ba nating papasok ng PAR or yung pagkilos niya ay palayo? Yes, yung general direction nitong si Bagyong Nangka is palayo or eastward. So, ang tendency po niyan is habang lumalayo po siya, nagiging konti na yung interaction niya with our southwest monsoon. So, at least within the next 24 hours, habang medyo malapit pa siya sa ating Philippine boundary, is yun nga po, malalakasin niya ng bahagya, tapos magko-contribute sa karagdagang mga pag-ulan, pero hindi naman siya katulad na nitong nagdaang weekend. How much rain are we expecting? Sabi mo, magiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon at parts ng Western Visayas. So, gaano karaming ulan ang dapat paghandaan ng mga kapatid natin? Saang mga probinsya concentrated, possibly yung buhos ng ulan na dulot ng habagat? So within the next 24 hours, yung concentration po ng mga malalakas na ulan dito pa rin sa may Occidental Mindoro, meron pa rin tayo diyang weather advisory with up to 100 millimeters of 24 hours na ulan. Other areas, nasa 25 to 50 millimeters. Ito po yung parang hindi naman talaga gaanong nakakapagpabahan na dami ng ulan in a 24-hour period. So Ilocos Region, Cordillera Region, most of Central Luzon and Calabarzon, Metro Manila, and dito rin po sa Mindoro provinces, down to Calamian Island. Marami pa rin mga kapatid natin, Benny, hindi makapaglaba-laba. As kailan ba nakikita or hanggang next week, extended ba ang ganitong panahon or improved weather condition na tayo by next week? Kung ang preferred po natin na weather ay yung talagang maaraw na halos walang ulan for the day, hindi pa natin to may experience po no anytime because magpa-persist pa rin itong southwest monsoon natin hanggang early next week nga po dahil nakikita natin na namumuo pa rin itong mga weather disturbances natin dito sa may Philippine Sea at saka sa may Pacific Ocean. So at the earliest, maaari pong Tuesday pa or Wednesday by next week. But this next days naman po, may times naman na magiging maaraw kaya lang baka ma-confuse yung mga tao. Uulan ulit yan. Ganun po ang nature ng habagat. Mukhang maaraw na parang hindi na uulan pero at the same time, biglang bubuhos po ang ulan later on. Maliban dito sa habagat at yung nasa labas ng PAR natin na bagyo, may iba ba kayong binabantayan? Nakikitang posibleng mabuo as LPA at ma-develop sa isang bagyo? Yung buntot nitong si Bagyong Nangka, yun yung minomonitor din po natin sa ngayon dahil posible rin siyang may mabuo ng mga low pressure areas na eventually magiging bagyo. Pero yung nakikita natin kasi na general movement kapag nandito sa may area na ito, sa may kung nasan ngayon si Nangka at the moment, ay ang general movement niya is palayo. So lahat ng mga nabubuo dyan, kung ito man po ay mabuo bilang low pressure area or ma-develop bilang bagyo, yung nakikita nating movement niya is palayo, hindi naman po siya papasok ng pa. So talagang ang pinaka-major weather system, yung Habagat habagat, ang talagang magdudulot ng pag-ulan sa ating bansa.
Yes po, habagat pa rin po. Kung ano yung magiging pag-ulan natin in the coming days, habagat po yung magiging cause niya. Maraming salamat for the update. Pag-asa Weather Specialist, Benny Estareja.